Lupit ngayon. Siguro, dati nga, ayoko na mag-comment, pero ang dami ho talagang ngayon, ang daming negosyo na ginagawa itong mga hayop nating mga nasa gobyerno. Ito ang pinakamalupit. Pumutok talaga itong, kasi masyado namang sinagad 'di ba? Sinagad ng DPWH at saka ng mga kongresista yung pagnanakaw. 'Di ba sabi nga ni Magalong, kung dati medyo may hiya-hiya pa, ngayon hindi na, talagang sagad na sa buto yung winawalang niya. Literal na winawalang niya. Mismo ngang itong ating Pangulo, di ba? Nag-iingay-ingay pa ngayon na kesyo wala siyang nakikita. Sabi ko, pambihira talaga itong Pangulo natin. No? Di ba nagpunta siya sa isang lugar, wala daw siyang makita. Pambihira ka. Mantakin mo, bilang presidente, wala kang kaalam-alam na nangyayari yan sa ilalim mo. Anong klase kang presidente? Sabi nga nila di ba, sinasabi nila, dapat daw ngayon si Bunuan, yung sekretary ng DPWH, mag-resign na. Di ba? Kasi, totoo lang, dapat daw mag-resign na kasi nga, yung mga bata niya, yun yung may mga control ng ghost project. Tama naman din yun kasi command responsibility. Pero sa akin, ang dapat mag-resign yung presidente. Kasi mantakin mo, nangyari sa lahat ng term mo ito nang wala kang kaalam-alam at talagang sinasabi mo, walang niya na yung korupsyon. Kung sa ibang bansa ito, kahit pa paano may kahihiyam pa yung Pangulo. Totoo. Kung mangyari to sa ibang bansa, malamang nag-resign na yung presidente o yung prime minister dahil sa tindi ng nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Again, we are not saying na may direct involvement ng presidente pagdating sa korupsyon. Oo, posible, hindi ko sinasabing oo, pero posibleng wala siyang alam, posibleng hindi siya nakikinabang, pero the mere fact na napabayaan mo, di ba? Yung ganyang, at sana nga kung milyon lang. Alam mo yung pag milyon lang, maiintindihan mo pa Parang, sige, nakalusot, is milyon, di ba? 100 million. Kasi, eto tingnan nyo. Galit na galit sila dun sa confidential funds ni BP Sara Duterte na ilang milyon. Tama, mali? Wala pang 100 plus million lang ata yun or something Galit na galit sila doon. Kesyo, quote-unquote, nawawala daw dahil sa confidential. Kasi kung yun yung confidential funds So parang hindi daw alam kung saan ginamit. Di ba ganyan ka-plastic yung mga animal na mga kongresista natin Hindi namin alam. Dapat alaman natin. Dapat panagutin niya. Ulul, mga tarantado kayo. Kayo nga, di ba, nag-aalat kayo sa distrito ninyo na mga mas malaki pa sa 1 milyon, 100 million kuno ni BP Sara Duterte. Kayo talagang ghost project dun sa nangyayari dun sa mga distrito ninyo. At hindi lang 100 million yan. 500 million, may 1 billion. Ganun katindi ho yung mga proyekto na nawawala. Kung ako nga yan di ba? Sabihin na natin walang kinalaman si Romualdez at saka yung dating APRO na si Zaldico, walang kinalaman, di ba? Pero the mere fact na kayo ang may responsibility diyan, di sana nag-resign na lang kayo bilang speaker o kaya APRO, di ba? Yung committee ng appropriation, di ba? Di sana ayoko na yan. Maraming katiwalyang nangyari dyan sa baba. Hindi namin namalayan, hindi namin napigilan. Di ba? Again, hindi ko sinasabing meron silang kinalaman, pero the mere fact na kayo ang leader na nandiyan, na dapat sanang binabantayan ninyo ang pera ng taong bayan, wala, nakalusot sa inyo. So, yun pa lang siya nakalusot, dapat mag-resign na kayo. Dapat bumitaw na kayo sa mga posisyon nyo. Nakalusot lang yun, Hindi kayo may sanhi. Paano pa kung sakasakali allegedly kayo ang may sanhi? Hindi lang dapat resignation ng abutin ninyo, mga animal kayo. Kung kayo may sanhi, Again, I'm not saying kayo may sanhi. Kung sakaling malaman na kayo may sanhi. Kasi eto hong si Tiangco, meron na namang revelasyon. Diba? Kung makikita mo ng isang araw, sabi niya, may small committee. Tinatanong niya doon sa bagong yung bagong chairman yung chairwoman ng APRO
na committee. Tinatanong niya, asa na yung yung report nung small committee, kasi dapat nasa batas na lahat ho ng gagawin ng mga kongresista ay may report po yan. Ibig sabihin, parang may minutes, di ba? Parang alam mo yung pag may meeting, kailangan lahat siya nakasulat. Lalong-lalo na ho ito, pinag-uusapan pera. So dapat may minutes yan. Tinatanong ni Tiangco, walang maisagot yung APRO, di ba? Kaya so, hindi ko pa panahon yan. Hindi yun eh. Hindi yun ang punto doon eh. Whether panahon mo o hindi mo panahon, ikaw na ngayon ang chair ng APRO, so dapat may record dyan. Kukunin mo yung record, ito yung record. Wala namang sinasabi si Tiangco na kasalanan mo. Ang sinasabi lang niya, asan yung record? Di ba? Pakinggan natin itong bagong interview ni Tiangco tungkol dito. Si Navotas Lone District Representative Toby Tiangco. Good morning po, Kong Toby. Yes, good morning, Ted. Opo, salamat po sa panahon. Ito si Chacha. Go, Good Cha. morning po, Kong Toby. Congressman. Yes. Good morning. Thank you po for being on the show. Congressman, kahapon nga po yung business smooth sailing yung hearing. Umpisa pa lang, nagkaroon na po kayo ng diskusyon nitong appropriations chair na si Congresswoman Micaela Swansing. Pwede po ba nating maikwento sa mga nakikinig po at nanonood Sige, sa atin? Ano po kwento ba niyo yan. nangyari? Bakit medyo nagkainitan po kayo? Hi. First of all, hindi po natin intention yan. No? Ang intention natin is maging smooth sailing. Kaya nga, unang araw pa lang, ay hitingi ko na yung report ng small committee ng 2025 budget. No? Kasi di ba lahat po nakatuon doon sa BICAM, pero yung small committee, walang report yon. So yun yung unang pagkakataon na magkaroon ng insertion or amendments. No? Hindi naman lahat ng amendments ay masama. No? Pero gusto lang natin maging transparent yung amendments dahil alam naman ni Ted yan, bago ka makapagdagdag sa isang ahensya, dapat magbabawas ka sa isang ahensya. So yun lang naman gusto natin makita doon sa 2025 budget. No? And moving po. So yun po. So hinihingi ko lang, Take note hindi ho ito pro Duterte. Ito ay pro Marcos. Okay? Take note. Tuloy natin. and basta ang maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report, no? So ang kailangan natin ngayon is kailangan sa tingin ko yung liderato ng House tawagan si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee at that time. 4 lang po sila noon. Siya yung chairman, senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So since walang maibigay yung COMSEC na siya rin yung COMSEC dati, so siguro si Congressman Saldico lang ang magsabi kung anong nangyari, no? Yun lang naman ang intention natin, di ba? Kung sinabi lang sa atin na wala, then si Congressman Saldico na yung dapat natin tanungin, di ba? Kasi siya lang hindi naman po pwedeng walang may alam nito. Ang naging sagot po kasi sa inyo dyan ni Appropriations Chair Micaela Swansing, ang sinasabi niya po, hindi niya nga daw po saklaw itong hinihingi ninyo na small committee kasi hindi pa siya ang chair noong 19th Congress. Pero may binanggit din po kayo nga, ito rin yung binabanggit nyo na rin ngayon, na kapag wala silang naibigay in 5 minutes kahapon, ibig sabihin, hindi nga ito nag-e-exist. Wala po ba si Kong Zaldi kahapon? Kayo po ba mismo hindi kayo nagtanong din sa kanya tungkol po dito sa hinihingi ninyo na report doon sa nangyaring small committee last Nasaan ka na? Okay, tama po kayo, no? Talagang hindi siya po ang chair noon, hindi siya member ng Committee on Appropriations. Kaya di ba nung sinabi niyang ang sabi ko, itanong nilang sa Committee Secretariat kasi yung COMSEC namin. Oo nga, bakit nawawala si Saldico? Ba't hindi mahagila? Ba't hindi ma-interview? Hindi, sa dami-dami ng epal dyan sa kamera. Diba? Sa dami-dami ng mga congressmen na meron niya ngayon, pinagtatanggol yung house Keso bakit daw sila sinisisi? Ang daming mga madadaldal na hinayupak dyan Ang daming bida-bida dyan. Na hindi ka naman dapat magsalita. Diba? Bakit hindi naman ikaw yung sinisisi? Hindi naman ikaw yung pinupuna. Pero ikaw yung depensa ng depensa. Anto, may bayad sa kakadepensa nyo. Hindi ako nagtatanong lang ako Bakit kayo depensa ng depensa? Ang tinatanong dito, itong chairman ng APRO na si Zaldico, dapat siya ang sumagot.
Hindi, yun lang ho eh. Dapat siya po ang sumagot sa mga katanungan na ito. Eh? Asa na yung transcript nung yung small committee na asa na yun, di ba? Bakit wala kang hindi ko maintindihan ha. Eto. Ay, napakagaling ng media. Hindi, isipin nyo, napakagaling ng media. Bakit di nila matanong si Zaldico? Ano to, hindi na pumapasok sa kamera? O hindi nyo nakikita? Hindi, kasi hindi ko mag-gets yun eh. Si Zaldico lang makakasagot nito. O siguro yung kanyang boss na si speaker. Pero ni isang media walang nag-interview kay Zaldico, ni isang media walang nag-interview kay speaker tungkol sa mga ganitong issue. Bakit? Hindi, question lang sa mga media. Bakit? Kayo ba ay merong nakatapal sa mga mata ninyo tsaka sa mga bibig ninyong bilyon-bilyon, milyon-milyon? Kaya hindi kayo makapag-interview? Ano ba talaga? Don't tell me na pumapasok yung mga yan. Isang bihira naman, oo. Yung COMSEC last Congress, di ba? Yun lang naman eh. Kung sinabi lang wala, we will just have, maabante naman tayo, hindi naman tayo magtatagal dun sa question na yun. At ang susunod na sasabihin ko, patawag na lang si Congressman Zaldico. Yun lang naman eh. Di ba? Oo. Kasi imposible naman, DJ, sige po, imposible naman si Zaldico, wala siyang maipapakita. Di ba? Paano nagkapalit-palit yung items doon sa budget? Kasi di ba alam naman ni Ted yan eh. Simula bukas, ang tatanong na namin sa mga ehensya, paano nyo ginastos yung mga pondong inilaan sa inyo nung isang taon. Di ba dapat naman bago namin itanong, alam din kung paano nabawasan at paano nadagdagan. Di ba nung tinanong nga, may unang nagtanong sa akin, tinanong si Secretary Ralph, bakit ganyan ang pondo? Di ba ang sagot lang niya is Congress ang makakasagot niyan, hindi naman kami kung paano nadagdagan at nabawasan. So kung ano yung mga standards that we want from the department should be the same standards that we are held accountable for, di ba? So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago, ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanungin lang si Saldi, ano ba? Paano ba nabawasan yung ibang departments? Paano ba silang nadagdagan? At bakit sila nabawasan? At bakit sila nadagdagan? Wala na ibang makakasagot niyan. sa ngayon, wala na ibang makakasagot niyan. Sino pa po makakasagot niyan? Di ba? Si Congressman Saldi ko lang makakasagot niyan. Wala nang iba.